good day, marine engineering students. Welcome again to our subject, Electrotechnology 2, Basic Electronics. Today we are going to learn about the programmable logic controller. Specifically, yung ladder diagram. Okay, so what is a ladder diagram? Ang ladder diagram ay symbolic and schematic representation of both the process hardware and process control. So, dalawa yung ano natin dito. Meron tayong process hardware at saka yung process control. Tinatawag natin itong ladder because they are connected across the supply lines, making it look like a ladder. Each parallel connection is called a rung. So it can contain many inputs but only one output. Okay? So ganito yung forma ng ating PLC, yung ano-ano mga ang laman sa PLC natin. Meron tayong power supply, meron tayong input module, meron tayong output module, meron tayong processor, at meron tayong programming device. No? So yung sensor natin, yung mga push button, yung contacts, doon yung pupunta sa input module. Ang labas niyan, yung output natin, yung solenoids, yung contactors, mga alarms. So dito yun sa output yan. So ang power supply, ito yung ating bibigay ng voltahe, no? Para sa PLC components. Yung input-output modules, ito na yung ang magbibigay ng signal sa input kung ano ang gagawin sa output. Yung processor naman, ito yung intelligence to command and govern the activity. So, bali, itong processor, binibenta rin yan. Meron tayong available na PLC. So, yung ang processor natin. Yung programming device natin, ito yung saan tayo nag-e-enter ng program. Gaya ng laptop, o desktop. So, ito yun. So, itong program device natin, kinoconnect natin yan sa processor at saka sa mga modules natin, pati yung power supply. Ito yung mga major components natin sa PLC. Ito yung mga example ng ladder diagram. No? Ito na yung kanina sinasabi natin ng rung. Bawat line dito ay rung ang tawag natin dyan. No? So, ito yung mga contacts natin. Ito yung normally open contacts. Ito yung push button natin. Ang tawag naman natin dito ay yung rail natin. Yung galing sa source na positive at sa kabila naman yung negative natin. Ito yung mga output natin, yung mga loads natin. Gaya ng coil, solenoid, ito yung output. Ito yung mga inputs natin, yung push button, yung mga contacts natin. Ganito yung example natin. Ito na yung mga outputs natin. Ito yung mga inputs natin. So, ganito yung makikita nyo sa ladder programming. Yung PLC mismo, computerized, ito yung forma. No? So, lahat ng ganito ay normally open. Ito naman yung normally closed natin. So, lahat ito, may corresponding yan doon sa actual device natin. So, ang basic logic gates na ginagamit sa PLC, gaya ng dati na we have learned already, yung OR, yung AND, at saka NOT, at saka yung iba pa. No? So, pag meron tayong input, yung A and B, gaya ng switch, yung output naman niya, nagsisimbol ay Y. So, ganito yung labas sa PLC ladder natin. No? So, pag gagamit tayo ng OR, ito ang lalabas sa ating PLC ladder. No? Pag AND naman, ito ang lalabas. Pag NOT, ito ang labas niyan. So, meron tayong output na Y, meron tayong input yung A and B. No? So, paano yung pag-construct dito? Depende sa ating circuit. So, ganito yung forma ng digital logic natin. So, we have discussed also this one, the digital logic. Pagdating sa PLC, ito ang labas niyan. Actually, ito, equivalent lang yan dito. Gaya ng AV, series yan. So, NAND ang gamit natin yan, NAND. No? So, ito yung, yung AND. No? AND. So,
So, yan ang on natin. Ito yung OR natin. Ito naman yung NOT natin. No? Ito yung NOT natin. Okay? So, ABC, pati including yung NOT. So, ito yung NOT natin. So, ang output niyan, Y. So, isa lang ang output dito, Y. So, several yung mga inputs natin, pero isa lang ang output natin sa PLC. So, ganito yung example natin pagdating sa PLC. Makikita natin yan. Meron yung X1, X2, yung Y1, itong Y1. Kasi itong output natin, ay ito yung nako-control dito. No? So, itong contacts din yan. Once mag-energize yan, ito ay mag-activate din yan. No? So, tawag natin dito actually seal-in. No? Yung seal-in natin, yan, naka-normally open palagi yan. No? Tawag natin seal-in or latching. No? Tawag nila dyan latching din. Pwede rin. No? Okay? So, pagdating sa programming PLC, so ito na yung processor natin, yung processor. So, meron tayong push button, yung actual na push button natin, na meron siyang normally open, at saka ito yung normally closed dapat to, no? So, bale, dito yung i-control natin yung motor contactor o yung output dito. So, every time na mag-command ka dito, lalabas ito sa PLC, sa screen, sa monitor natin. No? So, ganito yung forma niyan. So, pag-start ng motor, mag-press tayo dito sa motor start. Pag-press niyan, magre-read yan doon sa PLC. No? Kasi mag-energize itong coil natin. Pag-energize ng coil, pag-energize dito ng coil, ito mag-activate yan. So, ito yung mag-activate. So, continuous ang running ng motor mo. Pag even na nag-release na yung motor push button mo dito, mag-release na yon, naka-seal in na yon dito. Pag seal in yan, naka-connect na yan yung kuryente mo, dadaan dito na siya dadaan sa seal in. No? Dito siya dadaan sa seal in. Yan, babalik sa source yan. So kahit nag-release na yung push button natin ng start. So pag stop ng motor, ito, pinipress natin ito. So, pag stop, so, mamatay yung ma-de-energize yung coil ng contactor dito. So, ma-de-energize yan. So, ito naman, mag-open ulit yan. So, wala nang kuryente dadaan dyan. Mag-off na naman yung motor. Okay? So, sa ladder diagram, ganito yung forma niyan. No? Pag start, stop, at saka ito yung motor natin o yung coil natin. No? So, ganito lang yung forma niyan. So, again, mag-energize to yung motor, mag-activate itong seal-in natin. So, gusto natin i-off, ito yung stop natin. Meron tayong stop dyan. No? So, ito yung makikita mo sa screen talaga sa PLC. Meron tayong example dito. Paano ba nila ginagamit itong mga motor control? So, like for example, meron tayong water level control. This is a single point level control. So, ibig sabihin yan, naka-set point yan. When the level is above set point, the output pump should be off. So, then, when the level is below, the output pump should be on. So, yung tubig mo, kung nasa taas yung tubig mo, off yung pump mo, off. Of course, kung mababa na naman dito, mababa na naman, dapat na on na naman yung pump mo. So, meron siyang set point dito. So, yung ano mo dito, yung level mo, level switch ang tawag natin doon, siya ang mag-determine para sa pump mo, kung mag-off siya or mag-on siya. So, like for example, sa temperature control naman, let's say meron kang 4 thermostats, let's say 55, 60, 65, and 70 degrees Celsius, nakakonect. So, pag below 55, tatlong heater ang on. Between 55 and 60, dalawang heater na lang ang on. Pag 60 and 65, isang heater na lang ang on. Then above 70, dapat lahat ng heaters ay nasa off state. So, ang kanyang ladder diagram ay ganito. So, bawat meron siyang coil dito, dito yung heater natin, may heater. Ito yung thermostat natin, no? Or temperature control. So, pag start mo ng motor dito,
Mag-activate yan. Again, the seal-in will be closed. So, dadaan yung kuryente dito, energize yung mga motor natin. No? Tapos ito naman, mag-close din ito. So, lahat ito ay operational na yan. Again, pag lalampas lang siya ng, bababa siya ng 50, pag below siya sa 55, on itong heater natin. Itong lahat, on yan lahat. No? On yan, on ito, on din yan. No? So, pag below 55. Pero pag between 55 to 60, automatic mag-o-off ito. So, ito naman mag-o-on yan. Kasi naka-set point niya, dapat ito ay below 55 lang siya. No? So, pag between na, automatic naka-set siya. Ito naman, pag between 60 to 65, mag-o-open din yan. Ito naman, pag between, ito naman, isa na lang ang kanyang heater. No? Pero, pag above 70, automatic ito mag-o-off din yan. So, lahat yan ay mag-o-off itong heater na tan. No? So, meron siyang ito, protection ito, in case na may isa diyan na masira, ito naman ay automatic na mag-off dito. Kasi pag ma-de-energize yan, ito naman ay mag-open. So, lahat yung heater natin dito ay mag-off din. So, ito yung ating PLC. So, although hindi tayo maka-perform sa ating laboratory, maghintay lang tayo pagdating nyo sa automation subject, meron tayong doon na PLC, doon natin i-demonstrate kung paano ito gumagana yung PLC. So sa ngayon, ito muna ang pwede natin i-share sa inyo, and the rest of the lesson, pwede nyo naman makita yung modules natin. So doon nyo malaman ang iba pang mga lesson tungkol sa PLC. Okay, so that's all for today. Thank you very much for watching this video. See you on the next video. Bye-bye.